morning. Ayan. Good morning. Pasensya ka na at naistorbo kita, Ambassador. No problem. Lahat ho ba ng ating embahada, lahat ho ba ng mga hindi lang Pilipinas, dyan sa Amerika, kailan nga pala ito? Ano hong petsa nga ho pala ito para po sa kaalaman po natin mga kababayan, ang US, pang ilan na ba ito? Pang-anim na pong US election, Ambassador? Well, yes. Actually, November 5, ang election dito, that's Tuesday. Tuesday. So, dati November 6, no? Mm-hmm. So, ito ay, ano tawag dito, si former President Trump is running for the second time at si Vice President Harris ang kanyang karaban, obviously. So, titingnan natin. Tama po ba, bukod sa dalawang ito na Democrat and Republican candidate, meron ding mga independent? Nung parang last week, ang alam ko, dalawa. Apat pala ito, Cornel West, Jill Stein, Chase Oliver, and Claudia De La Cruz. Tama ho ba, Ambassador? Well, alam mo, sa news, hindi na lumalabas yung mga pangalan. Tama po. Tama po. The only one that came out was si Robert Kennedy, pero sumama na kay former President Donald Trump. Oo nga po. Umatras nga rin ng araw ho talaga siya. Anyway, itong election na ito, alam naman natin, every election is very important. Pero para sa ating mga kababayan po dyan sa Amerika, ano po ang kanilang sentimiento? Ano po ang dating po sa kanila? Ano po ang kanilang ini-expect? Lalo-talo na ho yung mga US citizen na, Ambassador. Well, alam mo, medyo hati yung Filipino-American community dito sa Amerika. Kagagaling ko lang sa Ohio, which is considered to be a red state. Doon sa city na pinuntahan ko, yung Cleveland, mostly Democrats. Mga Pilipino doon, ang sabi nila, sila ay para kay Vice President Harris. Mm-hmm. Pero sa labas, meron mga ibang Pilipino naman nakausap ko at sabi nila talagang diehard Trump sila. Dito naman sa Northeast, that's dito sa may Virginia, dito sa may New Jersey at all the way up to Massachusetts, marami dyan mga Democrats pero marami ring Donald Trump. Kaya tingin namin talagang hati yung Filipino-American community dito sa Amerika ngayon. Which is really what the polls are saying also. Hati talaga yung, ito very close talaga. Razor thin ang tinatawag nilang ang fight dito between these two candidates. Pero parang parang walang masasabing nakalalamang ng malaki. Although sa mga survey yata kahit paano ahead si Kamala, ano po, Ambassador? Actually, hindi mo rin masabi dahil sa ibang mga states 48-48, 49-48 ganyan. So talagang masyado malapit. Alam mo naman, there's a plus or minus 3. Kaya hirap talaga i-predict kung ano Klarong-klaro talagang masyadong tight itong race dito. Kaya hindi natin malalaman hanggat talagang mismong election na . Wow. Although 75 million or close to 75 million Americans ay nagboto na sa kanilang early voting. Meron ng dami nun early voting, 75 million. That's very big. That's the first time in history ata dito sa Amerika na ganyong kadami ang nag-vote for early voting. So obviously yung mga early voting, yan ang bibilangin nilang una sa November 5. Mm-hmm. Okay, pag sinabing early voting, ano ho ito? Parang yun ding ginagawa pag election day dyan, pupunta sa mga voting precinct, haharap sa isang computer at magpipindot kung sino yung kanilang iboboto? Meron ganun. Silang binubukas sila for early voters. So pwede mag-register na maaga at mag-vote sa kanila kagad. Hindi yung mail, hindi via mail. Walang ganun. Hindi na. They're trying to avoid that dahil nga maraming vote last time. Naalala ko yung Bush, Trump din yata yun. Anyway, Ambassador, kaya rin po ako napatawag. Nagulat ako, marami tayong mga kababayan dito sa Pilipinas interesado Narinig ko nga nagtatanong kung paano ba sila bumoto. Mabuti na rin po dyan kayo para to explain. Ano ba itong election na ginagawa sa Amerika? Kasi may naririnig tayong voters for electoral college, boboto yung mga voters electoral college, and then the electoral college will choose ang presidente, and then it will be determined by the number of electoral votes, which is 538. Paano ba ito gumagana? For example, Ambassador, pag halimbawa election na,
ano ang mangyayari sa mga presinto at ano mga makikita dun sa kanilang mga screen para po sila pumili at bumoto, Ambassador? Well, actually, ang ibig sabihin ng electoral votes, each state ay binibigyan ng number of, well, depending on the population. No? California is one of the highest, so malaki yung electoral vote ng California. There are other states na mga like Pennsylvania, mga 19 electoral votes. So maski na manalo yung kandidato ng popular vote, meaning to say, mas marami nagboto sa kanila na Amerikano, pero in the end, ang electoral votes ang magdi-decide. And out of that 500 plus, 270 ang magic number. So 270 electoral votes will elect the president. Yun ang mananalo. Kaya ang labanan ngayon, kaya very tight ang race dahil dun sa mga tinatawag nilang critical states like Wisconsin, Michigan, Philadelphia, Virginia. Yan, dyan pumupunta, lagi nandyan yung mga kandidato. In fact, kari-report lang dito na yung sa South Carolina, for the first time, nandun yung aeroplano ni Trump, nandun din yung aeroplano ni Vice President Harris. Wow. Kapay silang nandun sa in a very critical state like South Carolina. So pag nasa presinto ka at pipili ka dun sa kasi sa kanila yata parang ATM pipindot-pindot ka dun sa sa screen ng computer o automated counting machine. Doon ka magpipindot. Pangalan pa rin ng kandidato po lumalabas at pinipili ng isang botante. Well, normally they vote also for their local congressman or senator representing the state. Pero it's mostly presidente, automatic na yung vice president. Automatic na block voting. Block voting. Basically, you cannot vote separate yung vice president. Sabay na yan. If you vote for Harris, kasama na yung si Walz. Okay. So pag binoto mo yung presidente, pasok na yon sa ibig sabihin yung sa electoral college. Yes. Pasok na sa electoral. Yun. So yun ang i-determine ngayon. Kung yung state na yun ay, let's say, has 19 electoral votes at saka kailangan ng 19 to be able to win, yun ang nag-decide. Talagang, so kung halimbawa ang nanalo sa Wisconsin which has 10 electoral votes, 10 electoral college votes, ang nanalo doon ay si Harris, automatic 10 sa kanya, 0 kay Trump? Well, basically for Wisconsin, 10 pupunta sa kay Harris. Pero like I said, yung total na 538 na sinabi mo yon, 270 ang magic number. Yeah. So kailangan dumating sa 270 yung electoral votes para maging presidente ng Amerika. Parang hindi ako nagkakamali. First time ito na talagang down the wire. Dikit ang laban. Walang may consider na runaway, no? Na lamang sa survey. Ano pa? Definitely. Kaya nga sinasabi nila talagang ang itong election ito is really so critical na talagang it also shows na divided talaga yung United States ngayon. Kaya nga pati yung ating mga kababayan, mga Filipino-Americans, medyo divided din. That only goes to show the polls is really clear na talagang parang 50-50 ang split dito. Ganun pa. Interesado yan. Interesado ako makikita ng kababayan natin na nagtatalo sila, Democrats and Republican. Ano kaya ang dating? Ano? Sanay kasi ako na LDP. Liberal Party. Anyway, Ambassador, para sa tulad ninyo, maging sa ilang mga embahada na rin po dyan, mga miyembro ng diplomatic community, gaano kahalaga ito pong nalalapit, itong November 5 na US election? Well, para sa atin, para sa Pilipinas, of course, may importante sa atin na kung sino man magiging presidente at ang kanilang foreign policy is what's going to be very critical for us. Ako naman, luckily for me, nandito ako, nag-present ako ng credentials ko kay President Trump sa 2017. Yeah. So, nakilala ko most of the people around former President Trump at saka yung kanilang national security advisors at saka yung mga iba pang that are now part of the Trump campaign. No? So, kausap ko sila. At sinabi naman sa akin na yung policies nila will more or less be the same.
So, ganun rin ang sabi sa akin, of course, ng kampo ni Vice President Harris. Pero klaro yung Vice President Harris dahil siyempre, Democratic Party, yan ang kausap natin dito, yan ang nakilala din ni President Marcos yung pumunta siya dito 2 beses sa Washington. Napaka-close nila. Sa bahay pa sila nag-meet. Sa bahay pa sila nag-aanyayahan palagi. Yun na. Nakita sila doon sa Vice President House. So, basta't para sa akin, medyo kalmado tayo na I don't think we're going to have a major change in the policy of the United States as far as our alliance is concerned. Ang importante sa atin, of course, yung economic. No? Yan ang pinaka-importante sa lahat dahil talagang pataas yung investments ngayon sa atin. Hindi lang naman galing sa Amerika, galing din sa Europe at saka mga ibang bansa. Nag-i-invest sa atin ngayon. Medyo magandang tingin ko. Kaya ang growth rate natin medyo paakyat. At marami nag-i-invest sa Pilipinas ngayon. Yan ang para sa akin ang importante sa lahat. Pero yung usapin ng West Philippine Sea, wala tayong dapat pangambahan sino man sa dalawang ito manalo. Sa tingin ko, dahil lang nausap ko naman dyan, yung ating mga military dito, yung Pentagon, alam nila it is for our mutual interest. Interest rin ng Amerika, interest rin ng atin na yung tinatawag na freedom of navigation dyan sa South China Sea is important. Na dapat walang isang bayan na may hawak dyan. Dahil trillions of dollars ang dumadaan dyan na trade. Maapekto rin ng Amerika. At saka yung kanilang supply chain. Importante rin yan. But siyempre, hindi naman lahat pwede manufacture dito sa Amerika in isang click of the finger. Kaya importante sa kanila at nakasama nila ang mga aliado nila, kagaya natin, Japan, Australia, South Korea, at iba pa mga bansa dyan sa South China Sea. Kung sakasakali pala, Ambassador, first time na magkakaroon ng presidenteng babae, ang Amerika, kung mananalo si Harris sa November 5. Definitely, very historical yan. First time, a minority and a woman, a female president ng Amerika. American, Asian. Lot of at saka I assume it is also historical in the sense na kung sakali man manalo si Trump, historical rin na nakabalik yung presidente ng kagaya. Tama po. Dating nasa posisyon at nakabalik. Na bukod dyan, historical kasi kahit na siya may kaso. Well, something like that. Kaya maraming tumitingin talaga dito sa ito na hindi lang tayo, marami. Alam mo, lahat ng mga ambassadors dito sa Washington DC, wala kaming pinag-uusapan kundi yung election dito dahil talaga importante para yung magiging policies ng US on all fronts. All right. Meron bang mga kababayan tayo dyan na halimbawa siguro a day before election magkakaroon ng pagpupulong, pag-uusap-usap. Nangyayari ba yan dyan sa Estados Unidos, Ambassador? Hindi na, not really. Informally meron. Pero yung formal type of wala gano'n dito. Oh, well, okay. Anyway, Ambassador, okay na ba makibalita kami sa iyo pagdating na interesado, nagugulat ako dahil kahit simpleng tao, sabi ko, wow, interesado rin sila. Siguro nakikita nila dahil first time naglaban, babae, lalaki sa pagkapangulo. At lahat ng so many first in this US election, Ambassador. Ano? Hindi lang yan. Alam mo, lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa may Palawan at saka ating mga fisher folks, talaga namang agrabyado sila ngayon. At saka tumutulong sa atin ang Amerika in trying to secure our borders. At talagang there na tutulong sila kung sakali man magkaroon ng conflict, which we're hoping na hindi dumating doon. Ano? Pero nakikita naman natin na kung sino naman yung tamang na sumasama sa atin, sa ating territory. No? So actually, ang interest talaga ng mga tao, kung talagang very committed yung Amerika. Yes, well, pwede ko sabihin sa kanila,
during the time of President Trump, yung former Secretary of State si Mike Pompeo, siya, doon galing yung ironclad commitment. Oo nga po. So, yung ironclad commitment yan, tinuloy ni President Biden at tingin namin itutuloy rin ni kung manalo si President Trump or si Vice President Harris, ironclad pa rin yung commitment nila sa atin. So it doesn't follow na kung si Harris ay talagang hayag-hayagan ng kanyang pag-oppose sa mga ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea, hindi ibig sabihin si Trump aayon sa China. Hindi 100% dapat saligan yun ng China and even Russia, Ambassador. Definitely. As a matter of fact, pati yung mga telepono ng mga anak niya at saka ni President Trump at saka yung telepono nung kanyang son-in-law hinahack nga ng Chinese. So nakikita mo. Oo nga. Nababasa ko yan yung mga pangyayari during the election mula nung may nagtangka sa kanya, tinamaan siya sa tenga. Sabi ko, wow, ang daming kwento nitong election na ito, Ambassador. Well, ayan, medyo talaga yun, medyo seryoso yung nangyari diyan. Kaya talagang very intense itong election nito. So of course we're hoping that everything will turn out well no matter what. We always wish well for a country like the United States to have a good election at saka kung sino man ipili ng US, handa tayo magtrabaho sa kanila. Alright. Anyway, Ambassador, muli maraming salamat sa inyong pagsama sa ating palatuntunan ngayong pong umagang ito dito at gabi yata dyan o hapon sa Washington. Ano? Yes, anytime, Orly. Maraming salamat. Salamat po. Thank you. And have a nice day and have a nice weekend. Si Ambassador Jose Manuel Bay Romualdez, ang ating pong Philippine Ambassador sa Washington, ang inyo pong napakinggan. Kita nyo naman, 17 minuto makalipas sa alas 6 po ng umaga. Asa,